dapat na daw makulong itong dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang banat ni Mayor Magalong diyan sa interview kay Katunying. Nako, eto na nga. Baka merong mga ebidensya o baka may mga nalaman si Mayor Magalong doon sa pag-imbestigan niya. Kaya siguro sinabihang stop muna ang pag-imbestigan niya. Wala naman siyang gagawin doon sa ICI ba yun? Di nag-resign siya. Eto, panoorin natin ang video. What's next? Ano bang nakikita yung ending dito po na nabuksan ika nga ang Pandora's box? Well, ako talaga, nagsusumikap kaming tumulong para talagang makulong. Kailangan may makulong eh. Mm-hmm. At hindi lang dapat si Saldico makulong dito. Mm-hmm. Mayor, kung kayo po ang magsasalita based on documents that you have collated and gathered, sino po ang dapat makulong? Well, can you name names? Isa na dyan siguro si Speaker Romualdez na dapat makulong dyan. Kasi imposibleng hindi niya alam kung anong ginagawa ng tao niya. Napaka-imposible. Tatalino ng mga yan. Kaya nga sila naging congressman, kaya nga sila naging speaker. Tapos nagmamaang-maangan sila na wala silang ginawa. Si Speaker Martin Romualdez daw, tama nga naman siya. Kung laging Saldico na lang ang itinuturo nila, imposible talaga na noon pa ay hindi alam. Nung 2022 pa lang ilang taon nang lumipas, imposibleng hindi alam ni dating House Speaker Martin Romualdez itong ginagawa ni Saldico tungkol dyan sa budget na yan. Unang-una, siya yung House Speaker. Pangalawa, pinsan ng Pangulo yan. At ang higit sa lahat, siya yung pinakamayaman. Imposible namang walang lalapit sa kanya, magsusumbong. Oy, si ganito, may ginagawang kalokohan. Diba? Dumadami na ang nagtuturo na itong si Martin Romualdez ay dapat imbestigahan, dapat makulong, dapat parusahan. Ang tanong, nasaan na si Martin Romualdez? Buti naman itong si Mayor Magalong, tuloy siyang nagsasalita. At ito yung hinihintay ng iba. Kasi nakaraan hindi niya nababanggit itong Martin Romualdez. Puro siya congressman, ilang congressman. Pero ngayon lang, eto, nagsalita na siya. Dapat daw makulong si Martin Romualdez. Paano makulong kung wala na sa bansa ngayon? Nabanggit ni Senator Amy Marcos, baka wala na dito sa bansa. Si Saldico, hindi na uuwi yun. Hindi na siya congressman. Nag-resign na siya. Anong uwian pa niya? Itong dating House Speaker, nag-resign din. Kulang na lang, mag-resign bilang congressman. Tapos hindi na magparamdam. Tapos, talap buhay. Paldong-paldo talaga sila. Pero yung taong bayan, galit na galit para panagutin sila. Ano natin malaman na malinis talaga sila, itong Saldico at Romualdez, kung hindi naman haharap dyan sa Blue Ribbon Committee, sa House hearing, kung marinig natin yung paliwanag nila sa mga katanungan ng mga congressman or mga senador dyan na nag-iimbestiga. Para naman sa side nila, bakit biglang pumunta ng ibang bansa at itong si Romualdez, di natin alam kung nasaan na. Si Mayor Magalong, maayos naman siyang nag-iimbestiga. Pero bakit biglang ganon yung desisyon nila na mukhang yung power ni Mayor Magalong para imbestigahan niya sana itong maanumalyang flood control project. Kaya nag-resign siya dahil wala na siyang gagawin kung hindi ka na pwedeng mag-imbestiga, anong gagawin mo doon? Pag mando-mando ka lang. Yan ang gusto ni Mayor Magalong na imbestigahan talaga niya. Kung makakuha siya ng ebidensya, walang takas ang mga buhaya. Baka itong si Mayor Magalong habang nag-iimbestiga, may mga nakuhang ebidensya ito. Dahil ngayon, lalong naglakas loob na banggitin ang isang Martin Romualdez na dapat makulong. Ayon dito kay Puro, ang sabi niya, wait natin, depensa ni Auntie Claire. Matik agad yan. Di natin alam kung kaninong spokesperson yan. Di ba spokesperson lang ng Malacanang yan? Bakit parang depensa agad siya kay Tampa? Sabi ni Jason de la Cruz, game over. I like this Mayor Magalong. I think he will be the next Digong Duterte in his different way. Nakaraan, may duda pa dito kay Mayor Magalong. Baka merong mga hindi maisama na babanggitin niya kasi hindi niya binabanggit nga itong Martin Romualdez. Mga nakaraan, puro congressman, ilang congressman, DPWH. Yan lang yung lagi niyang paliwanag. Pero ngayon, eto na nga. Umarangkada na. Baka sa susunod yan, si Donyor na ang banggitin niya. Sabi ni Jen Tampuli, kaya nga, tapos si Claire, panay tanggol. Ewan ko lang dyan kay Auntie Claire nyo. Di ko lang alam kung ano talaga yung trabaho niya. Spokesperson ba talaga ng Malacanang yan? O taga-tahol ng mga amo niya? Ng mga amo niya. Kasi kung sino-sino na lang yung kinakampihan niya.
Pagkalaban ng Duterte, kakampi agad niya. Parang galit na galit siya sa mga Duterte. Pero samantalang, nung hindi pa siya spokesperson, bumabanat din kay Junior yan. Bilang vlogger, kung ano-ano yung pinagyayaw-yaw niyan. Tapos, yung iba maniniwala sa kanya. Ang hirap na ngang intindihin sa pinagsasabi niya. Ipagtatanggol niyo pa. Hanggang dito na lang, Thank you.